Good morning. So it is a blessing na makapag-start po tayo with a short kantata. I do hope na na-enjoy nyo po yung i-prepare po ng ating BSL Choral at marami pong mga bagong mukha na kumakanta. Ako'y palaging kinakabahan kanina kapag mataas eh. Pati ko napapataas na rin yung aking boses. But it is a blessing to hear once again the story of Jesus Christ. So Merry Christmas po sa inyong lahat. Siguro for 12 years, parang 2 beses yata nag-celebrate na ng 24, ano? Parang mga ganun, ano? Mga around 2 times. So, I know that you are all busy and I know that you will be preparing a lot dahil mamaya po is indeed a celebration. But I also want to invite you, if you have time, dahil meron din pong kantata ang Higher Rock later on sa Renaissance Hotel, sa may Pasig po ito. This is near Ayala 30th. If you are available. Okay, that will start at 4:30. Free po ito. Kung may naningil po sa inyo, isumbong nyo lamang po sa akin dahil libre po ito. Okay? If you cannot join, they will be performing once again their Christmas cantata next year. Okay? Kasi siyempre busy na po. Hindi naman nila pwedeng ma-prepare ito within the week until New Year. So, yung first week po kasi, merong prayer retreat ang Higher Rock, that is 4 to 6. 7 po, syempre pagod po ang lahat, they will be resting. January 14 will be Young Adult South Fellowship. Kaya sa January 21, Pastor Denny and the King's Heralds are here. Balik po ulit sila and they will be doing their Christmas cantata po sa ating church. It will start at 2 p.m. in the afternoon. Yun po yung aming napag-usapan. So, I do hope you will be here sa January 21 para po sa Christmas cantata din po ng Higher. So, kung gusto nyong mapakinggan kagad ito, syempre mas complete po ito later. Sa 21 po kasi baka syempre may mga mababawas na po doon. Hindi po nila magagawa ang lahat dahil some of them may children's choir kasi sila, tapos may mga youth din. So, baka yung iba hindi maka-join at hindi ho tayo magkasya sa ating church. So, please do pray for that. Okay? So, let us start. Dahil nakapag-pray na po tayo kanina, ating pong isisimula ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? Paano nga ba natin maluluwalhati ang ating Diyos sa araw ng Pasko? Kasi yun po yung dapat natuon natin every time na nag-celebrate po tayo ng Christmas. Alam nating mga Pilipino na ang Pasko ang pinakamahabang selebrasyon na ating sineselebrate. Diba? Minsan nga dito sa ating church, 1 month yung birthday celebration. Diba? Dito sa BSL talagang parang dire-diretso, parang isang buong buwan nag-celebrate. Pero iba po ang Christmas. Pag sabi po ng September, pagka sinabi ng Ber month, atin ang makikita si Jose Marichan. Diba? Mapapakinggan na natin yung kanyang mga awitin sa mga mall. Okay? 3 months na paghahanda at 1 buwan na puno ng celebration. Ang Higher Rock nga, ang Christmas party ng iba doon ay November. Kasi ayaw nila na mahulog sa Christmas rush. Okay? Lahat ng tao ay abala sa paghanda ng mga regalo at mga pagkain na kanilang pagsasaluhan sa araw ng Pasko. Para sa iba, naging tradisyon na ang pagtayo ng Christmas tree. Palagi tayo may Christmas tree. Christmas lights, ito bago. Actually, hindi yan plano. Binigay lang ay mali sa atin. So, display na rin siya dahil iba po yung planong bili na Christmas light. Ito po yung natagpuan nila sa bag nila. Okay? So, makikita po natin na busy po ang marami. Yung iba nag-sabit ng parol. Maging sa mall, makikita natin yung nakapulang lalaki. Maging sa harap ng kanilang mga bahay. Okay? Makukulay na decorations. Kulay red and green, kaya yung iba mga naka-red and green po ngayon. Okay? Na reindeer at angels at marami pang iba. Okay? Naging tradition na ang Christmas party, hindi pa pwedeng walang Christmas party. Yung youth, medyo delayed sila this year. Okay? I-celebrate namin yung Christmas sa 27 pa. Okay? Maraming mga reunion ang bawat family. Maraming mga umuuwi from abroad, umuuwi from provinces. Merong iba nga sa atin, wala ngayon dahil umuwi sila sa kanilang mga probinsya.
At syempre, naging tradisyon na yung pagbibigay ng regalo. Siguro may nakagawian na kayo sa pag-celebrate ng Pasko. At alam ko na ito ay espesyal na inyo nang naging gawain na. Ngunit, paano nga ba maluluwalhati ang ating Diyos sa araw ng Pasko? Kung busy man, minsan ito po yung isang bagay na nakakalimutan po nating lahat. Kung tayong mga Kristiyano ay tunay na magsasama-sama na magpupuri sa ating Diyos. Ito po yung tama na kaparaanan upang ating maluwalhati ang Diyos. Pagpupuri. Sama-sama na nagpapasalamat sa ating Diyos, sa Kanyang pagtupad, sa Kanyang pangako na Kanyang ibinigay sa Genesis chapter 3:15. Pagdakila, pagtaas, pagluwalhati, pagsamba sa ating Diyos Ama at kay Jesus sa Kanyang pagdating para tayong mga makasalanan ay magkaroon ng pag-asa at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sama-sama na nagpupuri at kinikilala ang kadakilaan ng pagdating ni Kristo Jesus. May regalo man o wala, may handa man o wala, may dekorasyon man o wala, ang hindi dapat mawawala sa ating mga mananampalataya sa araw ng ating selebrasyon ay pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Siguro para nga sa Hierarch, ang kantata ay naging magandang tradisyon na sa amin. Matagal na rin po yung kanilang kantata. June pa lamang, actually, naghahanda na sila. Hindi katulad po natin. Siguro mas professional tayo dahil kahapon lang po nila naisip ito. Magkantata nga tayo bukas. Okay? Ilan linggo na rin sila actually, mga taga-Hierarch na hindi kumakain ng matamis at umiinom ng malamig at maraming mga bawal para hindi masira ang kanilang boses. Sila kahapon, after ng practice, nag-Dunkin Donuts pa. Ang saya-saya nilang kumain ng munchkins. Tapos may iced coffee pa. Sabi ko nga, bakit hindi kaya magpulburong kayo bago kumanta bukas? Hindi ko alam kung mayayabang lang ba ang mga kumanta kanina, pero it's only by God's grace. Okay, na ma-preserve, kaya kanina kinakabakabahan ako dahil baka may naiwan pang donut. Actually, maganda po yung tradition ng may kantata para sa 24th. Actually, yung ginagawa po nila, para sa 24th, every 24th po kasi hindi sila nag-celebrate. Okay? Sila ay umaawit at nagbibigay papuri sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, later on, excited po ako kung ano po yung kanilang prepare. Dahil ang araw na ito ay para sa pagbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos na ating tagapagligtas. Paano nga ba natin dapat sineselebrate ang Pasko? Pagpupuri, pagbibigay pasasalamat sa ating Diyos. Dahil ito ang naging tugon ng mga taong bahagi ng pagdating po ni Jesus sa New Testament, sa pagsimula po. Pero ating makikita at atin ito makikita sa Luke chapter 1, ang dalawa pong magkaibang pagtugon sa pagdating ni Jesus. Una po itignan natin yung kay Zechariah. Okay? Iba actually yung pagtugon ni Zechariah, ating mababasa ang kanyang story sa Luke chapter 1, verse 5 to 24. If you have your cellphones, tablet, or Bible, siguro buksan nyo lamang po ito. Hindi ko po ito sinama sa aking PowerPoint. Pero babasahin ko po dahil medyo mahaba po ito. Luke chapter 1, para at least masubaybayan nyo po ko sa aking mga babasahin. Basahin ko lamang po yung verse 11 to 17. Siguro most of you would know the story of Zechariah. Ito po yung prophecy ng pagdating po ni John the Baptist. Sabi po sa verse 11, "And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But the angel said to him, 'Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great before the Lord. And he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit even from his mother's womb.
And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God, and he will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. Pero makikita po natin with that story, yung pagtugon po ni Zechariah, at makikita po natin ito sa verse 18 to 20. Pagpatuloy po lamang natin. And Zechariah said to the angel, "How shall I know this? For I am an old man, and my wife is advanced in years." And the angel answered him, "I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and to bring you this good news. And behold, you will be silent and unable to speak until the day that these things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their time." Ano po yung naging tugon ni Zechariah doon sa prophecy po na binigay sa kanya nung angel? Okay? Unbelief. Okay? Unbelief will not respond in worship to God. Hindi po ito magre-resulta ng worship. Kung ikaw walang tunay na pagkilala kung sino ang Diyos, walang tunay na pagkilala kung sino si Jesus at ang kadakilaan ng kanyang ginawa, hindi ka talaga mag-worship kay God. Hindi ka talaga mag-worship kay Jesus Christ. Kung ating po titignan yung background lamang po at context ni Zechariah, Zechariah is a priest. And as a priest, alam niya na si Abraham at Sarah ay nagkaanak pa in their old age. Wala pong imposible. So parang, alam mo yun, may nangyari na dati, sinabi magkakaanak ang iyong asawa, alam naman niya yung story nung kay Abraham at Sarah, pero hindi pa rin po siya naniwala sa Diyos. As a priest, alam niya bilang prophecy na darating si Elijah para maghanda para sa pagdating ng pinangakong Panginoon. At sinabi nga sa kanya, sabi nga, he will go before him in the spirit and power of Elijah. Pero hindi pa rin siya naniwala. As a priest, alam niya na darating ang pangako ng Diyos na Mesiyas ang magliligtas sa bayan ng Israel. Pero si Zechariah, makikita po natin dito sa story, tumugon siya in unbelief at walang pagpupuri sa Diyos kahit ito ay narinig na niyang mensahe na ng anghel. Ito din yung pagtugon actually ng mundo tuwing araw ng Pasko. Alam nila na ito ay kapanganakan ni Jesus. Alam po ng marami, di ba? Lahat po ng tao, makikita po natin yun. Nakikita nila ito sa dekorasyon, naririnig nila ito sa Christmas songs, natatanggap nila ito sa araw ng December, mga regalo na simbolo raw ng Pasko dahil ibinigay ng Diyos ang pinakamahalagang regalo sa lahat. Alam nila na ang Pasko ay patungkol sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Pero marami pa ring mga tao ay hindi naniniwala na ang sanggol na ipinanganak ang kanilang tanging pag-asa at ang tanging tagapagligtas. Hindi na kaiba ang marinig. Sa tao ang magsabi na, alam ko naman yun. Pero yung makikita na iba ang pagtugon ng marami sa sinasabi nilang alam nila. Alam ko naman na dumating si Jesus. Ito yung araw ng kanyang kapanganakan. Pero ang laman ng kanyang isip ay hindi po si Kristo. Siguro naalala niyo yung story, naging example ko po sa Matthew chapter 2, yung chief priest and scribes. Nung nagbisita yung mga wise men, sila yung tinanong nung hari kung saan ipapanganak. Alam po ng chief priest at ng scribes kung saan ipapanganak si Kristo Jesus. Pero hindi sila tumugon ng excited, hindi sila tumugon na kilalanin at hanapin ang Panginoong Jesus. Wala pong pagpupuri at walang pagpapasalamat. Maraming tao nag-celebrate ng Christmas ngayong araw na ito, pero ang kanilang isip ay wala kay Jesus. Walang pagpupuri, walang pagpapasalamat, walang pagdakila sa kanyang pangalan. Nawa hindi tayo maging katulad nila na alam lang pero walang pagtugon ng tama. Si Zechariah tumugon ng unbelief, pero by God's mercy, actually nasa Holy of Holies siya, alam mo yun, nagpakita siya ng unbelief, inside the Holy of Holies, hindi po siya pinarusahan ng Diyos. Kasi kapag hindi ka tanggap-tanggap, nandun ka sa Holy of Holies, nasa harapan mo yung mercy seat, ano mangyayari sa isang priest? Kamatayan.
Pero out of the mercies of God, hindi po siya pinatay ng ating Panginoon. Binigyan siya ng pag-asa dahil in the end, siya ay mananampalataya din. Aking dalangin, nawa kayo din ay hindi tumugon ng unbelief kay Jesus. O alam kung sino si Jesus, pero hindi tumutugon ng may pananampalataya at pagsisisi. Nawa tumugon tayo ng tama. Katulad ni Mary at ni Elizabeth. Tama po kasi yung pagtugon ni Mary at ni Elizabeth. Ating mababasa yung kanilang story pagkatapos po ng story ni Zechariah. Kaya po maganda yung pagkakasunod-sunod ng storya po na ito. Si Mary ay isang virgin na nakahanda na makasal kay Joseph. Okay? Si Mary is around 13 years old nung panahon na iyon, nung nagpakita yung anghel sa kanya. Kaya nga po sabi sa verse 30, if you have your Bibles with you, pwede nyo po kung sundan doon, verses 30 to 33, and the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." Ang naging tugon ni Mary sa verse 34 to 37 ay isang katanungan. And Mary said to the angel, "How will this be since I am a virgin?" Okay, yung una po, yung kay Zechariah, ang problem po ng kanyang asawa, okay, si Elizabeth, ay barrenness. Si Mary, ang kanyang problema, mas kamangha-mangha. Paano ko mabubuntis? Ako'y isang birhen. Hindi pa kami nagkasama ni Joseph, pero paano ko mabubuntis? Siyempre, question po yun sa kanya dahil wala pang nangyaring ganon in the whole Bible. And the angel in verse 35 answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son, and this is the 6th month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God." Diba? No, kung ilalagay mo lang yung sitwasyon mo kay Mary, no? Yung aking ipapanganak ay tatawaging Holy, the Son of God. Anak ng Diyos. At makikita po natin yung pagtugon ni Mary sa lahat ng kanyang narinig na sinabi sa kanya ng anghel in verse 38. And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Mary believed and submitted herself to the message given by God to the angel. Paano si Mary magkakaanak? Sabi nga sa verse 35, through the Holy Spirit. Virgin, nagkaanak. Ito ay natatangi na pangyayari sa Bible. Ito po ay walang katulad. Pero siya ay naniwala. She believed and she submitted to God. Si Elizabeth na kanyang pinsan ay barren pero ngayon ay buntis. 6 months, sabi ng anghel. At nung narinig ito ni Mary, siya po ay kagad na tumugon sa kanyang narinig. Pupuntahan ko si Elizabeth. Anong ginawa ni Mary? Kanyang pinuntahan si Elizabeth. Actually, hindi po sila magkapit-bahay. Okay, hindi, buntis ka na. Okay, para pumunta lumabas ng bahay, nandiyan sa kabila, 100 miles po yung difference ng kanilang tirahan. So Mary was pregnant at that time na, yung Holy Spirit. So as she traveled, sabi nga, at least a week, nag-travel siya going to Elizabeth para kanyang makita at masaksihan yung kanyang pinsan na barren at nagkaroon ng anak. At makikita po natin yung pagtugon din ni Elizabeth nung dumating si Mary. Mababasa po ito sa Luke chapter 1, verse 39 to 45. Sabi po doon, "In those days, Mary arose and went with haste," so nagmamadali siya, "into the hill country to a town in Judah. And she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth." Yun lang po yung ginawa niya. No? Pagdating niya, grinit niya si Elizabeth. In verse 41, sabi dito, "And when Elizabeth heard the greeting of Mary,
the baby leaped in her womb. Greetings pa lang. Siguro sinabi, "Hi, Elizabeth." Alam mo yun, yung baby, nag-leap na. Hindi ko alam dahil hindi naman ako nabuntis. Pero yung 6 months daw, nararamdaman na daw ng mga nanay. Tama ba? Doon sa mga nanay na nararamdaman nyo na kita mo, bata pa lang, no? Rebellious na. No? Nisipa-sipa na lang kayong mga nanay. Ano? Pero yun nga, lip, hindi sila sinipa, pero enjoy, okay, ni John habang siya po ay nasa sinapupunan pa. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit, and she exclaimed with a loud cry. So dumating ang Holy Spirit sa kanya, at meron po siyang pag-respond doon sa pagdating ni Mary. Wala pa siyang alam about Mary, okay, wala pa siyang aram, pero sabi kagad ni Elizabeth kay Mary, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me?" Alam niya na kagad na buntis si Mary at yung kanyang anak na nasa kanyang tiyan ay kanyang Lord. Di ba sabi nga, that the mother of my Lord should come to me. For behold, when the sound of your greeting came to my ears, the baby in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord. May sinabi na yung anghel sa iyo, sinabi niya na ikaw ay magdadalang tao at papangalanin siyang Holy, the Son of God. Siya ay nanampalataya dito. So Mary visited Elizabeth, nag-respond si Elizabeth ng tama. Inyong mapapansin sa story, pagbati pa lamang ni Mary, mababasa na natin yung excitement at pagpupuri ni Elizabeth. Hindi pa nagkikwento si Mary ng mga pangyayari, pero alam na niya ito. Hindi siya manghuhula, pero sa tulong ng banal na Espiritu, ito ay kanyang nalaman. May pagkilala kaagad si Elizabeth sa baby na dinadala ni Mary, that she is Lord. She called her Lord. She considered herself blessed, for she came to believe that all was a fulfillment of God's promise. Wala pang nangyayari. Hindi pa lumalabas yung baby. Pero ito na yung Panginoon at ifulfill niya ang lahat ng ito. Paano tumugon si Elizabeth? She believed and praised the Lord. Nawa tayo na tunay na nakakaalam kung sino si Jesus ay tunay na tumugon din ng may pagpupuri sa ating Diyos. Sa pagdating ni Jesus na ating tagapagligtas. Makatapos ni Mary na marinig ang sinabi ni Elizabeth, ating mababasa naman ang Magnificat. Ang naging pagtugon ni Mary doon sa pagpupuri ni Elizabeth. Pero ano yung kadahilanan ng kanyang pagpupuri? Ating tignan ito. Actually, kung ating pong titignan in background, ang Luke po ay may 4 po na nativity hymns. Okay? Una po, yung Song of Mary, which is the Magnificat in Latin. Pangalawa po, yung Song of Zechariah, which is the Benedictus. Pangatlo po, yung pag-awit po ng mga angels, ng Gloria. Okay? At ang pang-apat ay yung song po ni Simeon, which is ng Dimittis. Magnificat, from the word magnifies. My soul magnifies the Lord. Ito po yung pagtugon ni Mary sa pagbati ni Elizabeth at pagpupuri ni Elizabeth sa batang dinadala niya. Ngunit ano yung dahilan ng pagpupuri ni Mary? Atin po tignan yung ating outline sa ating aaralin ngayon. Okay? May 4 na bahagi po ito doon sa Mary's Songs of Praise. Number 1, she praises God as her Savior. Number 2, she praises God for lifting the humble. Number 3, she praises God's power and holiness. And she praises God's mercy. So may kadahilanan po yung kanyang pagpupuri. Hindi ito parang, yes, praise the Lord, pero mahalaga po na makita natin na ito po'y may laman. May tunay na pagkilala kung sino ang ating Panginoon. As a reminder, Mary burst with worship in the Magnificat because of the grace and because she knows the Word of God. Be reminded, 13 years old lamang po siya. She's around that age, 12, 13, 14. Okay?
For everything that she says is in accordance with the Old Testament. Alam po niya. Kaya nga I encourage you, yung inyong mga anak na bata pa, teach them about the Word of God. Para alam po din nila kung paano magpuri sa ating Panginoon. I encourage the youth na magbasa kayo ng Bible para ang inyong maging response sa inyong pagkilala sa Panginoon ay maging tama at maging ayon sa salita ng Panginoon. She knows God. Kaya dito makikita natin na puno po in terms of theology and doctrine, tama po yung kanyang pagkilala sa ating Panginoon. So yung unang kanyang praise is, she praises God as her Savior. And Mary said in verse 46 and 47, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior." For sure, ang puso ni Mary at that time ay nag-uumapaw sa kasiyahan, sa pagpupuri sa ating Diyos. At unang tugon niya ay ang maluwalhati ang Diyos sa lahat ng pangyayari. Ang bilis po nung pangyayaring lahat ng ito eh. Dumating yung angel, pumunta siya kay Mary, ay kay Elizabeth. Alam mo yan, parang overwhelming. Okay? At ang unang tugon niya ay ang maluwalhati ang Diyos sa lahat ng pangyayari. At hindi ang kanyang sarili. Kaya nga sabi ni Mary, "My soul magnifies the Lord." Hindi po dito minamagnify si Mary. Si Mary, minamagnify niya ang ating Panginoong Diyos. Nais ni Mary na makita ng lahat ang pagiging Diyos ng ating Diyos. Na ang ating Diyos ay tunay na kapuri-puri sa lahat. Tapos sabi pa niya, "My spirit rejoices." Siya'y puno ng kagalakan sa lahat ng ginawa ng Diyos dahil ito ay pagtupad ng kanyang pangako. Pangako ng Diyos ng kaligtasan. Sabi nga, paano niya kinilala ang ating Panginoon? God my Savior. Diba sabi nga in Exodus, salvation belongs to our God. Ang kaligtasan ay tanging sa Diyos lamang. Hindi po sa atin. Minsan kasi yun yung deception ng mundo eh. Ang akala po natin, sa ating mabubuting gawa, tayo yung may kaparaanan upang tayo ay maligtas. Pero kay Mary, alam po niya na kailangan niya ng Savior. At tama yung kanyang pagkilala sa ating Panginoong Diyos. God, my Savior. Alam ni Mary na siya mismo ay makasalanan. Alam niya na kailangan niya ng kapatawaran. Dahil kailangan niya ng Savior. Ang kaligtasan ay narito na. Nahayag yun ni Mary. Okay? Ito'y paghayag niya na God is my Savior. Ito nga din ba ang laman ng inyong mga puso sa araw ng kapanganakan ni Jesus? Na ito ay pagtupad ng Diyos sa kaligtasan na kanyang ipinangako sa atin. Narito na si Jesus, ang aking tagapagligtas. Nawa sa ating pag-celebrate, ang sentro ng lahat ng ito ay si Jesus. Pagtaas, pag-praise, pagluwalhati sa ating Diyos na siyang nagliligtas. Pangalawa, she praises God for lifting the humble. Sabi po sa verse 48, "For He has looked on the humble estate of His servant. For behold, from now on, all generations will call me blessed." Why is Mary blessed? Maraming malinaw, marami actually maling pananaw ang tao patungkol kay Mary. Pero sa Magnificat, ang makikita natin dito ay kung sino talaga si Mary at kung ano at paano siya nagpupuri sa ating Diyos. Ano yung sabi ni Mary? God looked on the humble estate. Dito ipinapakita ang pag-abot ng Diyos sa kanya at kinikilala niya na siya ay wala. Sabi nga ni Philip Ryken sa kanyang commentary, "The mighty God reaches down in mercy, lifting the humble to greatness. Mary herself was the perfect example. No one was lowlier than she was. A poor young peasant girl from Nazareth. She was nobody from nowhere and she knew it." Alam po niyang wala po siya eh. Isipin mo, bata, alam mo yun, teenager, alam niyang wala siyang, in a way, para sa kanyang sarili, ay hindi po siya pwedeng magmataas kung hindi siya ay nagpapakumbaba lamang at kilala niya ang kanyang sarili. Mary is blessed dahil alam niya na hindi siya karapat-dapat sa biyayang kanyang natanggap. Ang mapili na maging ina ng magliligtas ng sanlibutan.
May tama siyang pagkilala sa kanyang sarili. Teka lang, bakit parang ako ang pinili mo? Hindi si Mary yung tamang, ay dapat lang ako yung pinili mo. Wala akong katulad. Di ba? Ganun po yung pananaw ng ibang tao But we know, tayong mga Christian, hindi po tayo karapat-dapat mapili. Hindi dapat tayo karapat-dapat na maligtas. At yun yung tamang pananaw natin bilang mga Kristiyano. Kasi kapag naging thinking ninyo na tamang ako'y dapat maligtas, yun po ay pagmamayabang. The Lord will not lift you up. The Lord will lift up those who are humble. Those who knows na sila'y makasalanan at sila ay wala sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ating nabanggit kanina na alam ni Mary na siya ay makasalanan, na nangangailangan ng tagapagligtas. At napili siya ng Diyos, napili na makatanggap ng awa sa kanyang tunay na pagkilala sa kanyang sarili. Ang proud po na tao ay mahirap po na magpuri sa Diyos. Imposible po na ang isang proud na tao mag-worship. Dahil ang isang proud na tao, mataas ang kanyang pagtingin sa sarili. Tingin alam ang lahat, hindi nagpapatalo, hindi nagpapakumbaba. Ano yung sabi ng Diyos sa mga mayayabang? James 4:6, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ano ang kahantungan ng mga mayayabang? Those who are proud, sabi sa Magnificat, verse 51b, He scattered the proud in the thoughts of their hearts. Verse 52a, He has brought down the mighty from their thrones. Verse 53b, the rich He has sent away empty. There will be no blessings for the proud, only consequence of their sins. Kaya po importante, yung tamang pagkilala sa sarili. At manatili tayo dun sa katotohanan na yun, na tayo ay wala. Na tayo, apart from His grace, tayo ay mangmang. Apart from God's goodness, tayo po ay wala talaga na hindi tayo karapat-dapat sa kahit na anong pag-aari natin. Dahil lahat ng ito ay biyaya lamang. At dapat makita po natin ang ating tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos na banal, sa harapan ng ating Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng bagay. Si Mary ay napili dahil sa tamang pagkilala niya sa kanyang sarili. Siya ay namuhay na nagpapakumbaba, nagpapasakop at kinikilala kung sino ang Diyos. Ito din ang buhay ng tunay na Kristiyano. Kung may tamang pagkilala sa sarili, siya din ay magpapakumbaba at sigurado na siya ay mapupuno din po ng pagpupuri sa Diyos sa lahat ng pagkakataon dahil nakikita niya na ang lahat ng bagay ay nagmumula sa kabutihan at awa lamang ng Diyos. Naman maging tama po. As we celebrate, let's humble ourselves before the Lord. Lord, thank you. Thank you. Hindi po kami lahat karapat-dapat kay Kristo Jesus. But Lord, you have given your Son, Jesus Christ, para sa akin. At salamat dahil ipinakita nyo din ang aking tunay na kalagayan. Ako ay wala at kailangan ko ng tagapagligtas. Pangatlo, she praises God's power and holiness. Verse 49, sabi po dito, For He who is mighty has done great things for me, and holy is His name. God is a mighty God. Yung word po na mighty in Greek, sabi po sa Loanida, means pertaining to being possible with the implication of power or ability to alter or control circumstances. Sabi nga ni Mary in verse 51a, He has shown strength with His arm. Kumbaga dito sinasabi ni Mary, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. At makikita ito sa kanyang mga ginagawa. Alam ni Mary na ang Diyos ang tunay na makapangyarihan. At maaari na ito ay pagpupuri niya sa kapangyarihan ng Diyos na siya ay mapili at magdalang tao kahit siya ay virgin pa. Mahalaga na makita natin na ang virgin birth is a showing of God's power. That He is indeed a mighty God. For everything, sabi nga, is possible with God. At ito din ay pag-alala ni Mary sa sinabi ng anghel sa Luke 1:37 na ating nabasa kanina. For nothing will be impossible with
God. Kaya He is a mighty God. Walang imposible sa Kanya. Imposible na maligtas dahil ang Diyos ay banal at tayo ay lubos na makasalanan. Ito po yung katotohanan. Di ba? Kung ating titignan lamang at titignan yung kabanalan ng ating Panginoong Diyos, tayo ay tunay na makasalanan. At wala po dapat tayong kaligtasan. Parang imposible. Pero sa Diyos, sabi nga, He is mighty. Wala pong imposible sa Kanya. Kanyang ginawa ng paraan ang kasalanan ng tao. Kanyang pinili si Mary na magpakumbaba para maging daan si Jesus, na siya ay maging tao at maligtas ang sanlibutan. At nakita ito ni Mary ng buong kaliwanagan. Alam niya na kailangan niya ng magliligtas din sa kanyang mga kasalanan. God is mighty. Alam niyo po, marami na po akong narinig na mga sineran ko po ng gospel. Hindi, wala na, talagang malalim na eh. Parang imposible na eh. Minsan nga, may mga nagkikwento pa nga sa akin, Brother Jay, paano yun eh? Palagi kong sinisharean yung aking mga anak, aking magulang, di nakikinig hanggang ngayon. Parang wala na. Parang wala na. Alam mo, wala nang pag-asa. But in reality, if you come to God, ask for His mercy and grace, patuloy ka lang mananalangin, patuloy kang aasa. Di po natin alam, baka siya ay pinili talaga sa kaligtasan at tunay na in time sa kanyang patuloy na mapakinggan ang gospel, siya ay tumugon in faith and repentance. Nawa makita po natin that God is a mighty God. Nawa hindi lamang si Mary, kundi tayong lahat ating makita ang kapangyarihan ng Diyos kung paano ang paraan ng kanyang pagliligtas na ginawa para sa ating lahat na makasalanan. At kung ito ay tunay mong naunawaan, ito din po ay magre-resulta ng pagpupuri sa ating Diyos. Di ba? When you celebrate Christmas knowing this is the way God moved para tayo ay maligtas through the virgin birth, naging tao si Jesus Christ, He is indeed mighty to save. Panghuli, she praises God's mercy. And His mercy, sabi po sa verse 50, and His mercy is for those who fear Him from generation to generation. Ang huling praise niya ay patungkol sa karakter ng Diyos na mercy. Pero ano nga po ba yung ibig sabihin ng mercy? Sabi po muli sa Loanida, sa Greek lexicon, to show kindness or concern for someone in serious need. To show mercy, to be merciful toward, to have mercy on. How did God show mercy? Sabi nga sa pag-worship ni Mary, paano niya ipinapakita yung kanyang mercy? Verse 52b, exalted those of humble estate. Verse 53a, He has filled the hungry with good things. Verse 54a, He has helped His servant Israel. Tayo, kung ating pong titignan, tayo po ay namumuhay araw-araw with God's mercy. Hindi ho dahil matalino kayo, hindi dahil may trabaho kayo, hindi dahil kaya nyo magluto, hindi dahil sa kakayanan natin. Wala po. Without God's strength, without God's resources, without His grace, without His divine enablement na ibinibigay, wala po tayong magagawa. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki, wala po tayong pwedeng ipagmayabang. Kung mataas man ang posisyon natin sa ating trabaho, it is because of God's grace, because He has given us that job. Kung tayo man ay maayos sa ating pamumuhay, it's all God's grace. Kaya araw-araw, mercy lamang po ito ng Panginoon. At nakikita ito ni Mary. She lived by the mercies of God, out of the kindness of God. At napakabuti po ng ating Panginoon sa atin sa bawat araw. Di ba? Sa bawat araw, nakailang Pasko na ako? 47 na. Di ba? For 47 years, all is mercy. To be here with you, celebrating Christmas with you, is a mercy from God. To celebrate it with people who also know Jesus Christ, who also worship God, di ba? It's a blessing. Kung wala ako dito, siguro, wala ako sa church ngayon. Baka kung anong ginagawa ko. Baka nag-ready ako ng paputok para sa New Year. Kasi normally, you wouldn't, some of the people before, hindi sila actually talaga nag-celebrate ng Christmas. Mas ingrande yung celebration nila ng New Year. Okay?
Kasi nga, walang pagkilala sa Diyos. Pero sabi dito ni Mercy tuloy, ni Mary, iba si Mercy inaanak kasi kung Mercy yung pangalan Okay? Pero ang mercy na matatanggap lamang sa mga tao na may tunay na pagkilala sa Diyos. Okay? Sabi ni Mary, ito ay nagmumula sa fear, sabi sa ating verse, mercy is for those who fear Him. So you will receive mercy kung ikaw daw ay may tunay na takot sa Diyos. May mercy ako matatanggap as a Christian kung ako ay tunay na may takot sa Diyos. Kung hindi ka Christian, syempre, Brother Jay, ibig sabihin, hindi mercy yun natatanggap ng mga unbelievers. Mercy yun, pero common grace. Diba? Naaral natin yung common grace before. Because out of the goodness and kindness of God. Pero para sa ating mga Christian, katulad ni Mary, sabi niya dito, mercy is for those who fear Him. Paano ito? Pero mahalaga na maintindihan natin ito is knowing and understanding what the word fear is. Yung word po na fear, sabi po din sa Laonida, to have profound reverence and respect for deity with the implication of awe bordering on fear, reverence, worship. Okay? Para maunawaan natin kung ano nga ba ang fear o biblical fear na sinasabi po sa salita ng Diyos, at siguro maganda in a form of question. Bakit nga ba walang banal na pagkatakot ang tao sa Diyos? Siguro yun yung pinakamagandang question para maunawaan natin kung ano yung reverential fear. Bakit walang takot ang tao sa Diyos? Dahil wala silang pagkilala kung sino ang Diyos. Tandaan po natin yun. Importante na maalala po ninyo yun. They don't fear God because they truly don't know God, kaya sila patuloy na nagkakasala. Sasabihin lang nila, nakilala nila ang Diyos, alam ko na may Diyos, pero ito ay sabi lamang, pero walang tunay na laman o pagtugon ng tama sa buhay. Those who truly fear God, truly knows God. Kaya ako may fear kay God dahil kilala ko siya. Naunawaan niyo po yun? Si Mary, ating makikita na tunay niyang kilala ang Diyos dahil kilala niya na ang Diyos ay banal, kaya siya tumutugon ng reverent fear kay God. Pagkilala na may pagkamangha sa Diyos dahil may tunay siyang pagkilala. Kasi marami po tao sa mundong ito, sasabihin nila, kilala nila ang Diyos, pero walang takot. Hindi tutugon ang tao ng tunay na takot sa Diyos kung walang tunay na pagkilala sa Kanya. Most of the time kasi, bukang bibig lamang po nila that they fear God, pero in life, hindi po ito talaga tunay nilang nakikita. Siguro bigyan ko lamang po ng example. Kung kunyari, in truth, sabi nga sa Bible, God is love. Tapos titignan mo yung sarili mo, ikaw ba ay loving sa lahat? Alam natin na hindi tayo loving sa lahat. Reverent fear, yung magiging tugon ng isang tunay na Kristiyano. Teka lang, hindi ako naging loving. Lord, forgive me. Diba? Naunawaan po ninyo yon. May fear because God is love. Di ako naging loving, may tamang pagkilala kung sino ang Diyos at sa Kanyang sarili. God is patient. Patient ba kayo? Mga 2 oras pa to. Kita, hindi na kayo patient. Joke lang. Okay? Reverent fear ang magiging tugon. Ang Diyos napaka-patient Tapos ako, impatient. Tamang pagkilala sa Kanyang karakter May tumutugon ka ng tama. Ibig sabihin, yung fear ko kay God is coming from an understanding kung sino siya. At nag-respond ako ng tama sa aking pagkilala sa Kanya. Hindi siya sasabihin lang, kilala ko ang Diyos. May tamang pamumuhay at may tama pong pagtugon sa pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Ang Christian may fear not only because of punishment, but because of a true knowledge and understanding of who God is. Nabibuild up ang fear na ito sa patuloy nating paglago sa ating pagkilala sa Diyos. Kaya kung ang isang Christian, sabi niyang, I fear God, pero patuloy sa kasalanan at sa iba pang mga bagay na kasalanan na kanyang ginagawa, at patuloy siya doon, wala pong tunay na paglago sa kanyang pagkilala sa Diyos.
But the more you know God, the more you acknowledge His perfect attributes, His perfect character, the more po na magkakaroon tayo ng reverential fear. Pagkamangha sa Kanyang perfections. He's perfect in everything. And then when you look at yourself, you are imperfect. Napakamakasalanan natin kung tayo itatabi lamang sa ating Panginoong Diyos. At doon na ngayon mabibuild up yung ating paglago sa ating takot sa Diyos dahil sa ating tamang pagkilala kung sino siya. Kaya po, wag po natin lokohin ang ating mga sarili na, kaya kilala ko si God. I fear Him. No, first, look at yourself. Do you repent? Do you acknowledge sin? Do you see yourself as a sinner? Do you truly see God's character? Kaya nga po mahalaga ang Bible reading, ang studying, listening, growing in the Word of God. Dahil ito po yung nagde-develop talaga ng fear sa ating mga puso. And as you fear the Lord, you will receive mercy. Kasi may tama ka ng pagkilala eh. Ito, alam niya eh. Kakaawaan ka ngayon ng Diyos sa bawat pagkakataon. Kanya-kanyang patatawarin, kanya kang bibigyan ng pag-asa sa kanyang anak. Mary received mercy because she knows God, a deep understanding of God, and the true understanding of herself. She is created by God, she is a sinner, she is accountable kay God, kaya may mercy dahil may fear. At ito ay naguugat sa tamang pagkilala kung sino ang Diyos. At dahil nakatanggap si Mary ng mercy, dahil alam niya na hindi siya karapat-dapat sa kahit na ano, ito ngayon ay nagre-resulta ng pagpupuri. Kasi once you look at yourself that you deserve everything in life, alam mo, minsan sabihin natin, I deserve this. Ayan, niregaluhan ka ng nanay mo ngayon, ng iPad, okay, o kaya ng iPhone, box lang. Diba? Parang minsan titignan mo, I deserve this. Actually, we don't deserve anything. We deserve punishment. We deserve God's anger and wrath because of our sins. But the Lord, out of His mercy, He continues to show that in us through His love, and especially through His Son, Jesus Christ. Hindi po tayo karapat-dapat sa kahit na ano. And praise God dahil Kanyang ibinigay pa rin ang Kanyang anak na si Kristo Jesus para tayo ay mapatawad at para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa katulad po ni Mary, nagresulta ito ng pagpupuri sa Diyos. Nawa tayo din lumago araw-araw sa ating pagkilala sa Diyos kung sino siya, mamuhay na tumutugon sa katotohanan kung sino ang Diyos, at ikaw ay tunay na makakatanggap ng Kanyang awa sa bawat pagkakataon. Ano ang resulta nito? Worship. Kaya nga when you humble yourself and thank the Lord for everything, every day, do you thank the Lord every day? Every moment? We are to be thankful eh. Sa lahat ng bagay, that you are here, you are safe here, you have heard the gospel, okay? Ang resulta po dapat nito ay pagpupuri. Ano nga ba yung chief end of man? To glorify God and enjoy Him forever. Ito po yung pinakatanging dapat na gawin lamang ng tao kung siya ay na kay Kristo Jesus na magbigay lamang ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. At ito yung naging tugon ni Mary sa ating Panginoon na nagpakita sa Kanya ng awa, lubos na pagpupuri. In ending, let me ask that question again. How are we to celebrate this day? Worship and thanksgiving. Let us worship our God, our great Savior, today. Nawa sa inyong pag-celebrate later, this evening, I know that you will be gathering. Hindi man marami ang inyong ihahanda. Actually, baka nga kami ni Daddy, wala akong handa eh. Nag-iisip na nga ako ng kung anong ihahanda eh. Ha? Baliwag. Simula na nag-open yung baliwag dito, every time na nandito ako, baliwag. Pero praise God, dahil may baliwag. Di ba? At unti-unti na natin tinitikman yung bawat ulam nila. But later this evening, again, sabi ko nga, let us worship the Lord. Let us thank Him for the grace that He has given us through His Son, Jesus Christ.
Kaya po tayo nakakapag-gather, kaya po tayo may joy, kaya po tayo nag-celebrate. It's because of Jesus Christ. Nawa tunay natin siyang luwalhatiin, purihin, sambahin, at pasalamatan. Let us pray. Lord, thank you, Lord God, once again for this blessed morning that you have given us. Thank you, Lord God, for the songs earlier, for the BSL Choral. Thank you, Lord God, for everyone coming here early, Lord God, so that we may be one in worship with you. Thank you, Lord God, for everything that you have done to us. Katulad nga po ni Mary. Maraming salamat dahil kayo ang aming tagapagligtas. Maraming salamat dahil kayo ay Diyos na tunay na umaabot sa mga tao na nagpapakumbaba at binibigyan sila ng buhay. Maraming salamat sa inyong kapangyarihan. Dahil ang inyong kapangyarihan, lahat ay posible. At kami nga na walang pag-asa sa aming mga sarili dahil sa aming mga nagawang kasalanan. Ginawa niyo pong posible na kami ay mapatawad dahil kay inyong anak na si Kristo Jesus. Salamat dahil kami ay inyong iniligtas sa pamamagitan niya. Salamat sa biyaya na inyong ibinibigay na aming marinig ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe ng gospel, na narito na si Jesus, ang tagapagligtas. Ang tao ay dapat na manampalataya sa Kanya. Ang tao ay dapat na magsisi sa Kanyang mga kasalanan at tunay na kilalanin si Kristo bilang Panginoon at siya na ang Kanyang magiging buhay. Lord, I pray na ang gospel po na ito, ang kaligtasan kay Kristo, ay tunay na maisapuso ng bawat isa na naririto ngayon. Kayo ay umaabot sa amin. Kayo ay umaabot sa makasalanan. Kayo ay nagpapakita ng inyong awa, ng inyong pag-ibig sa aming mga hindi karapat-dapat. Lord, thank you for your mercy because you have given us your Son, Jesus Christ. And Lord, thank you for the grace that you have given us, for gathering us, for the celebration later on, for everything that you have prepared. For the Hierarch Christmas cantata later on, we pray that you will bless them, guide them, and once again, the gospel may truly be preached and be heard by all people, O God, na wala pa po kay Kristo Jesus. At tunay, Panginoon Ama, na ang inyong mabuting balita ay magresulta ng kaligtasan sa lahat ng mga tao na makakapakinig nito. Thank you, Lord God, for this morning. We love you, O God. We praise you, we worship you, and we thank you for everything, O God, that you have given us in Christ. Truly, we are so blessed in Christ. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Before we end, meron